Marami po siguro, hindi lang tatagal sa church, amen. Hindi ko po ibababa, amen, ang pamantayan ng salita ng Diyos. Yung mga pagkakataon talaga mga kapatid na ayaw man natin yung pangaral, ayaw man natin salita ng Diyos, pero yun po ay salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sa pangaral, amen. The truth hurts. Amen po ba? Thank you, Lord. Anyway, nasa YouTube naman po yun, amen. Hallelujah, ng The Potter's House, Pateros, The Essence of Repentance. Yung mga hindi po yun ang ating pong ipapangaral. 1 Corinthians chapter 15. Pasensya niyo po yung aking boses, amen. Ako ba ang nag-announce kahapon ng awarding ng mga winner? At in, out na out! Nakamega po na akong hina pa rin, out na! Ayaw magpatalo ng bawat platoon. Amen. Noong World War II, mga kapatid, mayroong isang lalaki. Ang pangalan niya ay si Luisa Zamperini. Siya po ay naging bihag at kinulong sa tinatawag na war camp sa Japan, kung saan sila ay binubugbog ng mga sundalong Hapon. At habang tumatagal ang panahon, alam ni Luis na kamatayan na lang din ang sasapitin nila bilang mga bihag at araw na lang ang hinihintay. Isang araw, sila ay nasa labas ng war camp at hinang-hina si Luis Zamperini dahil siya ay merong masama ang pakiramdam nang biglang may dumaan sa itaas nila na isang jet o isang American bomber at sa ilalim ng eroplano ay merong umiilaw na signal light. Yun pala, yun ay isang Morse code o kumikislap na Morse code, yung ilaw, signal light. At si Luisa Zamperini na nakakabasa ng code ay nabasa ang pinaparating na mensahe. Ang mensahe na pinaparating ay tapos na ang gera. The war is over. Amen. Kaya itong si Luis na masama ang pakiramdam, wala nang pag-asa, isang bihag, hinihintay na lang niya ang kamatayan niya doon sa war camp, amen. Nang mabasa ni Luis yung Morse code, yung pinaparating na mensahe, agad siyang nagsisisigaw sa mga kasamahan niyang bihag, tapos na ang gera. Sabi niya, tapos na ang gera, the war is over. Kaya ang mga bihag ay biglang nabuhayan din, nagsimulang magwala sa saya, naglulundag sa pananabik at kanilang sinira ang bakod ng kampo. Lahat sila nagtulong-tulong na nagpapahayag na tapos na ang gera. Sabi sa kwento, mga kapatid, it was the news that made the difference to their lives. Yun ang balita na gumawa ng pagkakaiba sa kanilang buhay. It was the news that made the difference to their lives. Sa ating pong babasahing main text, mga kapatid, binalita ni Pablo na siyang nagsulat ng 1 Corinthians ang pinakadakilang balita sa buong mundo. At ang pinakadakilang balita na yon ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ngayong umaga 1 Corinthians chapter 15 verses 14 hanggang 20. Ganito pong sabi, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay, si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Verse 16, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Verse 20, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga.
ng mga namatay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin ngayong umaga, Panginoon. Marami pong salamat ngayong umaga sa bilang, O Diyos, ng mga mananampalataya na dumalo, Panginoon, dito, O Diyos, sa Pateros Church. Pagpalain mo ang buong gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. Ikaw ang mangusap, O Diyos, ganon din sa aming pag-alala, paggunita, pagdiwang, Panginoon, ng iyong muling pagkabuhay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi ka taon-taon nabubuhay, Panginoon, kundi isang beses lang. Amen. At hanggang sa oras na ito, ikaw pa rin ay buhay, Panginoong Jesus. Marami pong salamat, O Diyos, sa napakadakilang balita na ito, Panginoon. Hallelujah. Para sa aming mga Kristiyano. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mangangaral po ako ngayong umaga, mga kapatid, the resurrection difference. The resurrection difference. Amen. Thank you, Lord. Ang pagkakaiba o ang pinagkaiba, amen, ang muling pagkabuhay. Kapag sinabi kong difference, mga kapatid, ito po yung pagkakaiba, pinagkaiba, o ito po yung napakahalaga. Amen? Nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga na ito po ang pinagkaiba ng ating pananampalataya sa ibang pananampalataya. Ito po ang pinagkaiba ng Kristyanismo, Christianity, sa ibang relihiyon, sa ibang religion. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang wala sa ibang relihiyon, wala sa ibang sekta, wala sa ibang paniniwala. Amen? Hallelujah! Namatay ang mga pope, ang mga papa, o ang mga kinikilalang santo ng Catholics, pero hindi na sila muling nabuhay. Amen. Namatay si Maria, na mas grabe. Yes, siya ang ina ni Jesus sa laman. Pero sa panahon natin, mga kapatid, lalo na sa mga Catholic nations, mas grabe na kung sambahin. Lalo na dito sa ating bansa, ng mga Pilipinong Katoliko, si Maria kaysa kay Jesus. Pero namatay si Maria at hindi na muling nabuhay. Namatay si Buddha ng relihiyong Buddhism, pero hindi na muling nabuhay. Namatay si Muhammad ng relihiyong Islam, pero hindi na muling nabuhay. Subalit si Jesus, mga kapatid, na siya kong pinapangaral ngayong umaga, ay namatay din. Dahil siya inapako sa krus, inilibing. Subalit pagkalipas ng 3 araw, siya ay nagbangon sa mga patay. Si Jesus ay nabuhay muli at hanggang sa oras na ito, ang Panginoong Jesus ay buhay na buhay. Amen. Amen. Kaya sabi dyan, makikita nyo sa inyong harapan, it is the resurrection of Jesus Christ that makes the difference. It is the resurrection of Jesus Christ that makes the difference. Ang pagkabuhay ni Jesus ang nag-iiba sa atin sa ibang sekta o pananampalataya. Kaya sobrang napakahalaga, mga kapatid, ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon dahil wala ang ibang relihiyon nito. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya lang sa ating Panginoong Jesus, mapalad ka. Amen? Dahil walang ibang nakagawa ng ginawa ng ating Panginoong Jesus kundi siya lang. Subalit ngayong umaga, mga kapatid, merong mga tao na hindi kabilang sa ating pananampalataya, na hindi nila matanggap na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya unang punto, mga kapatid, the assault on the resurrection, ang pag-atake sa muling pagkabuhay. The assault, mga pag-atake. Amen? Sa resurrection. Sa panahon natin, mga kapatid, galit na galit tayo sa mga nagpapalaganap ng fake news o hindi totoong balita. Tama ba? Amen? At alam nyo ba kung sino ang mga unang nagpalaganap ng fake news sa Bible? Alam nyo ba kung sino ang mga unang nagpalaganap ng fake news sa Bible? Amen? Hallelujah. Ang sagot, mga kapatid, ang mga leader ng simbahang Hudyo. Alam niyo ba yun? Ang mga priest, ang mga Pharisees, mga leader, mga kapatid. Tingnan niyo, sabi, Matthew 28, verses 11 to 15. Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari. Diba? Ang ginamit pa, pari. Amen? Ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos makipagpulong sa matatanda,
nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal na sinasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami natutulog. Amen. Ibig sabihin nung siya'y kanilang ninakaw, yung katawan, yung bangkay ni Jesus. Verse 14 kung mabalitaan ito ng gobernador, di kayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. At ginawa nga ng mga tumanggap ng salapi, ang ayon sa itinuro sa kanila, ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. So mga kapatid, makababasa po natin, hindi lang pala sa eleksyon nagbibigay ng suhol, kundi pati sa pagkalat ng kasinungalingan. Amen. Fake news, narito po mga kapatid, merong dumating sa kanila, sa mga paring Hudyo, nagbalita, wala na sa libingan ang katawan ni Jesus. Amen? Narito mga kapatid, ang mga paring Hudyo nakakalungkot dahil sila pa naman dapat ang nagpapakalat ng katotohanan. Di ba? Mga leader ng simbahan, alam ang kautusan, alam ang salita ng Diyos, amen? Subalit kabaliktaran ang ginawa nila sa binasa natin. Nang mabuhay muli ang Panginoon, binayaran ng pera ng mga leader ng simbahan ang mga nagbabantay o ang mga nakakita o ang mga sundalo o ang kanilang mga katiwala para utusan sila na ipakalat na kaya nawawala ang katawan ni Jesus sa libingan ay dahil ninakaw ng kanyang mga alagad. Yun yung kanilang pinapalaganap. Amen? Dahil mga kapatid, yung mga paring Hudyo dito, sila ang mga promotor na nagpapako kay Hesus Kristo. Amen. Pag binasa ng Bible, sila ang nagplano na ipako si Jesus Christ. Kaya hindi nila matanggap, amen, kaya nga nila ipinapako dahil naiinggit sila, dapat mamatay na itong Jesus na ito. Nauunahan na niya tayo, sa kanya na nakikinig ang mga tao. Dapat mawala na yung Jesus na yan. Pero nangyari naman, yung kanilang pinlano, kaya lang hindi nila inaasahan mga kapatid, muling nabuhay ang ating Panginoon. At hindi nila matanggap na si Jesus, amen, hindi nila matanggap na si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. Na siya ang Mesaya, na sinasabi sa mga hula ng mga propeta. Tapos malalaman nila mga kapatid, amen, na nabuhay muli si Jesus. Hindi si Jesus ang Mesaya. Amen, hindi nila matanggap. Kaya lang mga kapatid, nang malaman nila na buhay si Jesus, totoo pala ang mga sinasabi ni Jesus na siya nga ang Mesiyas na darating. Na sinasabi sa mga hula. Kaya nagutos sila mga kapatid na magpakalat ng hindi totoong balita dahil ayaw nilang mapahiya sa mga kababayan nila Hudyo na sila pa naman ang nagpapatay kay Jesus. Yun po mga kapatid ay isang assault, pag-atake sa resurrection ni Jesus. Amen? Sabihin ninyo sa kanila, hindi naman nabuhay uli si Jesus, kundi ninakaw lang ang bangkay niya. Yun ang pinakalat nilang balita, mga kapatid. At nakakalungkot dahil ayon sa binasa natin sa bandang dulo, yun ang kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Kaya alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, ang bansang Israel, amen, hindi pa rin nila kinikilala si Jesus na siya na ang hinihintay nilang Messiah and Savior. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya kinikilala. Amen? Ng bansang Israel. Kaya maraming tao ngayon, mga kapatid, hindi lang mga Hudyo, na ang pinaniniwalaan nila, hindi naman talaga nabuhay si Jesus. Dahil merong mga samahan o relihiyon na patuloy na inaatake ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya ang dami nagsulputang mga teorya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, di ba? Akala lang natin, simpleng mga pagdiwang lang ito, bakit may Easter Sunday? Pero alam niyo mga kapatid, maraming mga sekta, pananampalataya, paniniwala, religion, na ayaw nilang ipagdiwang ang Easter Sunday. Kasi hindi naman daw nabuhay o nag-resurrect si Jesus Christ. Amen? Kaya ang dami nagsulput ang mga teorya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kapag sinabing teorya mga kapatid, ay pinapaliwanag ayon sa mga nakuhang datos o opinyon pero hindi napatunayan. Gustong gawing totoo pero walang sapat na ebidensya. At ito mga kapatid ang ilan sa mga teorya na nabuo ng mga umaatake sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Una mga kapatid, yung tinatawag daw na swan theory. Amen?
Ang swoon theory, mga kapatid, ito daw yung teorya na nagsasabi na si Jesus ay hindi naman talaga namatay, kundi nahimatay lang. Hindi naman talaga namatay si Jesus. Nahimatay lang siya. Dahil sa sobrang init, na kagaya ng nangyari sa bootcamp, ang daming nahimatay. Medic! Amen? Biruin nyo kasi mga kapatid, nakalangbitin sa krus si Jesus, tirik ang araw. Di ba napakahirap nun? Sabi nila, Jesus fell unconscious. Kaya sa sobrang init at hirap, nawalan siya ng malay. Kaya, napagkamalan lang na namatay si Jesus. Pero nang dalhin na sa libingan, mga kapatid, dahil daw malamig ang klima doon sa libingan, biglang nagkaroon ng malay si Jesus. Pero hindi yung totoo, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Hindi siya nahimatay lang. Dahil ang kaugalian ng mga Romano, yung mga Romano, kasi sila dito ay sakop ng mga Romans, bago tuluyang alisin sa krus ang taong ipinako, sinisigurado muna nila na talagang patay na yung taong ipinako nila sa krus. Hindi kanila ibababa doon ng buhay. Ang mga Romanong sundalo ay ang kanilang kaugalian. Kapag inilambiting ka na sa krus, kailangan kapag ibababa na yung iyong katawan, talagang sure dead, patay talaga. Hindi na humihinga. Amen? Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Saan natin yung makikita? John 19:33-35. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, hindi mo, sinecheck talaga nila. Ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Anong ibig sabihin nun? Kapag nakalambitin ka sa krus, humihinga ka pa. Amen? Pero ang haba na ng oras na kalambitin na, hindi pa rin namamatay ito. Ang ginagawa nila, babaliin nila yung binti mo para sure dead na. Nag-gets siya ba? Ganun katindi ang mga Romano. At yung pagpataw nila ng hatol noon. At ito ay death penalty. At ito ang pinakamatindi noong death penalty, crucifixion on the cross. Oh. Kaya nung nakita daw nila patay na si Jesus, okay, hindi na kailangan baliin yung kanyang mga binti. Ganun yung ginawa sa dalawang kasama. Di ba? Tatlo silang ipinako. Ganun yung ginawa sa dalawa niyang kasama. Binali ang kanilang mga binti. Basahin yung Bible. Ay, itong dalawa humihinga pa. Itong dalawang tulisan. Baliin na yung binti para patay na. Maibaba na natin. Amen po ba? Subalit, verse 34, tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Siya na nakakita nito ay nagpatotoo. At ang kanyang patotoo ay tunay. At nalalaman niya na siya ay nagsasabi ng totoo upang kayo rin ay maniwala. Amen. Kapatid, nakita niyang patay na talaga to si Jesus, di na huminga. Pero para sure ball, para sigurado, kinuha pa niya yung kanyang sibat. Tinusok niya si Jesus sa tagiliran. Kapatid, hindi lang yung basta sinundot ha. Ganon, hindi. Tinusok talaga yung tagiliran ni Jesus pabaon. Sabi nga doon sa mga komentary, tumagos, halos malapit na sa kanyang puso yung sibat. Yung tusok. Kaya di ba? Sabi, lumabas ang dugo at tubig. Diyan pa po ba kayo? Amen. At least alam natin ngayon kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sinigurado pa ng mga Romano, mga kapatid, na talagang patay na bago ibaba sa krus. Merong mga eyewitness nakakita. Sila pa mismo ang gumawa. At sila rin ang nagpapatunay na hindi lang nahimatay, kundi namatay talaga ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Pangalawa, mga kapatid, theory daw, hallucination theory. Binibigkas ko po ito dahil ito yung kanilang mga iniimbento, mga kwentong barbero. Hindi naman talaga namatay. Hindi naman talaga nag-resurrect si Jesus Christ. Amen. Pangalawa, hallucination theory. Ito naman daw, yung mga nagsasabi na hindi naman talaga nabuhay muli si Jesus, kundi dahil sa sobrang kalungkutan at pagkabalisa ng mga alagad niya, kaya parang wala daw sa sarili yung kanyang mga alagad, pagpunta nila sa libingan, ay ibang libingan pa lang napuntahan nila. Okay, itong mga alagad na ito, di ba? Wala na yung ating Panginoon, wala na yung ating guro, wala na yung ating leader. Pagpunta nila doon, amen, nag-iiyak sila. Yung libingan nakabukas. Tapos habang umiyak sila doon, amen, kumbaga maling libingan pa rin napunta nila. Nandito para sa libingan si Jesus. Na-hallucinate lang daw sila. Nauunawaan niyo ba, mga kapatid? Amen. Kumbaga,
nagkamali yung mga alagad. Amen? Pero hindi rin yung totoo. Sapagkat ang libingan na pinaglibingan kay Jesus ay pagmamayari ng isang tagasunod ng Panginoon. Ang pangalan ay si Jose na taga-Arimatea. Basahin natin, John 19:38-41. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, na isang lihim na alagad ni Jesus, dahil sa takot sa mga Hudyo, nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus, at siya'y pinahintulutan ni Pilato. Kaya siya'y pumunta roon at kinuha ang kanyang bangkay. Dumating din si Nicodemo. Naalala si Nicodemus? Amen. Dumating ang araw, sumampalataya sa Panginoon. Siya yung sinabi ni Jesus na, you must be born again. Amen. Dumating ang araw, nung ipinako ng matay na si Jesus, sabi niya ko siya, sama ko. Amen. Hallelujah. Totoo yung sinabi ni Jesus, kailangan ko ma-born again. Amen. Hallelujah. Na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga aloe. Halos 100 libra ang timbang. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga telang lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Verse 41, sa lugar ng pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailanman hindi pa nalalagyan ng sinuman. So mga kapatid, makikita natin dito sa ating binasa, hindi sila pwedeng magkamali dahil ang libingan ay pagmamayari mismo ng isa sa alagad ng Panginoon. Alam niya kung saan inilagay ang bangkay ni Jesus. Amen? At ang sabi pa mga kapatid, nag-iisa lang yung libingan doon, walang ibang libingan. Amen? Nang mapuntahan daw ito ni Pastor Greg, nang pumunta sila sa Israel mga kapatid, sila Pastor Greg Mitchell, nakita nila doon na kung saan mismo inilibing ang ating Panginoon, walang ibang katabing mga libingan. Kaya hindi totoo yung tinatawag na hallucination theory. Amen? Isa pa mga kapatid, yung tinatawag na impersonation theory. Ito naman yung mga nagsasabi na yung nabuhay na muli, ay hindi naman si Jesus, kundi kamukha lang ni Jesus. So, pinapalabas ng mga taong ito na noon pa lang ay meron ng kalukalike. Hindi yun si Jesus, kamukha lang niya. Amen? Lalo na ngayon, ano? Sabi nila, ang dami daw magpatubo ka ng balbas, dami daw kamukha ni Jesus. Pero hindi rin yung totoo mga kapatid. Dahil nagpakita mismo si Jesus sa kanyang mga alagad at pinakita at pinahawak pa niya mismo ang mga sugat niya sa kamay at tagiliran, amen, kay Tomas na nag-alinlangan sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. John 20 verses 27-28. At sinabi niya kay Tomas, sinabi ni Jesus, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Verse 28, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, sinasabi ng talak ng tagpo na ito na binasa natin, walang kadobol si Jesus. Amen? Yung namatay ay hindi lang niya basta kamukha, kundi siya mismo yon. At yung nabuhay na muli, hindi rin niya kahawig lang, kundi si Jesus din mismo yon. Amen? Pinakita niya mismo mga kapatid ang kanyang mga sugat. Sige, Tomas, tignan mo aking sugat. Mga sugat sa aking kamay, sa aking mga paa, pati sa aking tagiliran. Amen? Pwedeng pekiin ang itsura, pero hindi pwedeng pekiin ang mga sugat. Amen? You can fake looks, but you can fake wounds. Amen po ba? Mga kapatid, so narito ang mga teoryang nabuo na ginagamit para atakihin ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Ngayong umaga mga kapatid, ang tanong, bakit nila inaatake ang resurrection ni Jesus Christ? Amen? Dahil mga kapatid, ang sagot, yun ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen po ba? Yung resurrection ni Jesus Christ, that is the entire foundation of our faith. Amen? Pangalawa, dahil yun ang ating pagkakaiba sa ibang pananampalataya. At ikatlo, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, yun ang wala sa ibang relihiyon at pananampalataya. Amen? Ang pagkabuhay ni Jesus, mga kapatid, listen, ang lamang natin sa ibang religion. Ulitin ko, ang pagkabuhay ni Jesus Christ, ang lamang natin, ang advantage natin
sa ibang mga pananampalataya, paniniwala, sekta, samahan, relihiyon. Amen po ba? Kaya yun ang dahilan mga kapatid kung bakit patuloy na inaatake, amen, ng mga taong ito ang resurrection ni Jesus Christ. Sabi nga ni Billy Graham, amen, nandyan sa inyong harapan, if I were an enemy of Christianity, I would aim right at the resurrection. Why? Because that is the heart of Christianity. Kung ako ay isang kaaway ng Kristyanismo o ng pagiging Kristiyano, ang pupuntiryahin kong atakihin ay ang pagkabuhay na maguli. Dahil iyon ang puso ng Kristyanismo. Ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kaya nila inaatake dahil kailangang masira ang patotoo ng muling pagkabuhay ni Hesus para pantay-pantay na lahat. Lahat ng kinikilalang Panginoon, lahat ng kinikilalang Diyos ng mga relihiyon, pare-parehong namatay at hindi na nabuhay. Gusto nilang gawin na si Jesus, mga kapatid, ay pangkaraniwang tao lang din. Amen. Subalit ngayong umaga, mga kapatid, kahit anong gawin ng mga kumakalaban at umaatake na pilit na nagpapakalat ng kasinungalingan, gumagawa ng imbentong kwento, pilit na binabaluktot ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, malakas na loob kong binabalita, mga kapatid, na totoo dahil may mga patunay, may mga nakakita ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya kagaya ng inawit natin kanina, celebrate, Jesus celebrate. Why? He has risen. Amen po ba? Amen. Sabi pa kanina sa inawit natin, rejoice, rejoice, O Christian. Lift up your voice and sing. Why? Because Jesus is alive. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Eh alam nyo mga kapatid, ang mga Kristiyano, sinong mga totoong Kristiyano ngayong umaga? Ang mga Kristiyano na ang kanilang pananampalataya ay na kay Jesus, ang dapat na pinakamasaya sa araw na ito. Dahil inaalala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus at tanging si Jesus lang ang nakagawa nun. Wala nang iba. At hanggang sa oras na ito, mga kapatid, na nangangaral ako sa inyo, 2,000 taon nang nakalipas mula nang siya'y namatay at nabuhay muli 2,000 years ago. Pero ngayon, mga kapatid, na nagsasalita ako, nakikinig ka dyan, ang Panginoong Hesus, buhay na buhay pa rin. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya isang linggo ng umaga, mga kapatid, merong lola na nagmamadaling nag-aasikaso dahil dadalo sila sa church kasama ang kanyang apong lalaki. Nagtanong ang apo sa kanyang lola, Lola, ano bang gagawin natin sa church ngayon? Sumagot yung lola, sasamba tayo. Amen. We are going to worship Jesus that died for our sins. Sasamba tayo kay Jesus na namatay dahil sa ating mga kasalanan. Pero sumagot yung apo, pero lola, narinig ko sa Sunday school teacher namin na maayos ng lagay ng Panginoon dahil siya muling nabuhay na at hindi napatay. Nagulat yung lola, oo nga no, amen. Sabi kasi lola, kasama tayo kay Jesus na namatay. Pero sabi ng apo, no, buhay ulit si Jesus, narinig ko sa Sunday school teacher namin. Amen. At yun ang totoo, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus na inaawitan natin tuwing praise and worship, ang Panginoong Hesus na nilalapitan natin sa panalangin, ang Panginoong Hesus na sinasamba natin tuwing may gawain, ay hindi napatay, kundi si Jesus ay buhay. Amen? Mga kapatid, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Doon nakasalig, doon nakabase, doon nakadepende, doon nakatayo ang ating pananampalataya. Amen. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya it is the resurrection of Jesus Christ that made the difference. Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ang gumawa ng pagkakaiba. Amen po ba? Pangalawa, pag-usapan natin the meanings of resurrection. Ang mga kahulugan, ibig sabihin ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Lalo na ngayong umaga, mga kapatid, di ba, madalas kasi isang beses lang ito ipinapangaral sa isang taon, di ba? Tama ba?
tuwing Easter Sunday, amen, ang ipapangaral, resurrection ni Jesus Christ, amen, para saan ba yun? Kailangan pa ba namin yun? Anong ginagawa sa amin o anong ginagawa sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus? Amen. Una mga kapatid, ang unang ginawa sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus ay our sins are forgiven. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Pakinggan mo ito mga kapatid. Ang kasalanan ang pinaka-problema ng tao. Amen. Ulitin ko, ang kasalanan ang ibig sabihin ng pinaka-sukdulan. Amen? Nasa taas, pinaka-problema ng tao. Bakit ko sinabing pinaka-problema? Dahil una, ang kasalanan ang naglayo sa tao sa Diyos. Isaiah 59:2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Mga kapatid, ang kasalanan ang naglagay ng harang, napakalaki, napakataas na harang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Amen? Kasalanan ang naglalagay ng harang sa pagitan ng tao at ng Diyos. At sinong naniniwala ngayong umaga mga kapatid na ang Diyos ang pinakakailangan natin sa ating buhay? Amen. Sino dito? Amen. Ang Diyos ang pinakakailangan mo sa iyong buhay. Amen. Ako, ang Panginoon, ang Diyos ang pinakakailangan ko sa aking buhay. Amen po ba? Amen. Kung ang Diyos ang pinakakailangan natin sa ating buhay, dapat nakakalapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Siya pinakakailangan natin eh. Dapat nakakahingi tayo sa Diyos. Tama ba? Amen. Kasi ang pinakakailangan natin ay ang Diyos. Kaya lang, ang sabi ng Bible, lahat tayo, ikaw at ako, makasalanan. At ang kasalanan ang nagiging harang para hindi tayo makalapit sa Diyos na pinakakailangan natin. Nakita niyo ba mga kapatid? Pinakakailangan ko ang Diyos. Kaya lang, nagkasala ang tao. So may malaking harang. Sabi nga dyan, amen, para bang inilayo ng Diyos ang kanyang mukha, ayaw niyang makinig dahil tayo ay nagkasala. Amen po ba? Biruin mo, pinakakailangan ko ang Diyos, pero ang kasalanan naging harang sa pagitan ng tao at ng Diyos. So, ang lumalabas dito mga kapatid, paano tayo? Amen. Ikalawa, mga kapatid, ang isa pa, ang kasalanan ay may kabayaran. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na sinasabi dito ay hindi lang basta pisikal na kamatayan, kundi kamatayang walang hanggan na ang pupuntahan ng tao ay impyerno. Amen. Yun yung sinasabi dyan na kamatayan. Not just only physical death, amen, but spiritual death or eternal death. Walang hanggang kamatayan. And the Bible calls it hell. Amen? Ang kasalanan, mga kapatid, ang magdadala sa tao sa impyerno. Ulitin ko, ang kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. Amen po ba? So, anong tinutukoy ko dito mga kapatid? Balikan natin kayo sinabi ko. Ang kasalanan ang pinaka-problema ng tao. Bakit? Biruin nyo, yung dalawa lang yun. Ang kasalanan, hiniwalay ka sa Diyos. Ang kasalanan, dadaling ka sa impyerno. Sino sa inyo may gusto ng ganun ngayong umaga? Amen. Amen. Amen? Ang totoo mga kapatid, wala sa atin ay ang may gusto nun. Amen? Hallelujah! Pero ngayong umaga, mga kapatid, kaya lang problema, paano yun? Makasalanan tayo lahat. Amen? So paano yun? Dahil ako'y makasalanan, paano tayo makakalapit sa Diyos? Pangalawa, paano tayo makakatakas sa kabayaran ng kasalanan? Ang sagot, mga kapatid, kailangang maalis o kailangang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Nagkasala ang tao, at kailangan po natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, nagkasala ang tao, dadalhin tayo ng kasalanan sa impyerno. Amen. Kailangang maalis, mapatawad yung ating mga kasalanan. At ang mabuting balita ngayong umaga mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Namatay si Jesus, mga kapatid, subalit,
Amen? Hindi lang basta kamatayan ni Jesus, kundi ang kanyang pagkabuhay na muli, ang pinakapatunay na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. 1 Corinthians 15:17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, pansin nyo ito mga kapatid ang inyong pananampalataya walang kabuluhan. Doon pa lang kung si Jesus hindi nag-resurrect, amen, our faith is in vain. Amen, walang kabuluhan. Yung ating pananampalataya, walang kwenta, walang silbi. Tignan nyo yung kasunod na sinabi, kung si Kristo hindi muling binuhay, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Ano ulit ang kasalanan? Naglayo sa'yo sa Diyos. Ano ulit ang kasalanan? Dadaling ka sa impyerno. Kung si Jesus hindi nag-resurrect we are still sinners. Hindi yun maaalis. Hindi yun mapapatawad. Amen po ba? Pero salamat mga kapatid, sapagkat ngayong umaga, ginugunita natin, si Jesus ay muling nabuhay. At tayo ngayon ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yun ang unang ibig sabihin ng resurrection of Jesus Christ. Hindi maliit na bagay. Amen po ba? Ikalawa, nakahulugan na resurrection mga kapatid. Jesus keeps His word. Jesus, tinutupad ni Jesus ang kanyang salita. Ginagawa ni Jesus ang kanyang pangako. Alam niyo ba mga kapatid, bago pa ipako sa krus si Jesus, alam na niya ang mangyayari sa kanya? Amen? Alam niya? Amen. Alam niyang ipapako sa krus, alam din niya na siya ay mabubuhay muli. Katunayan, sinabi yun mismo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga kababayang mga Hudyo, kung anong mangyayari sa kanya. Basahin natin mga kapatid, 3 account ito sa Bible, sa Gospel. Amen? Sa Gospel book, sa Matthew 20:17-19, habang umaahon si Jesus patungo sa Jerusalem, ibinukod niya ang 12 alagad. At sa daan ay sinabi niya sa kanila, narito, umaahon tayo patungong Jerusalem. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari. Ang tinutukoy niya dito ang kanyang sarili, si Jesus. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba. At kanilang hahatulan siya ng kamatayan. At kanilang ibibigay siya sa mga hintil upang kutyain, hagupitin, at ipako sa krus. At siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sinasabi na ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Ikalawa, Book of Mark, Mark 8:31. Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila ng anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwila ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Si Jesus din ang nagsasalita dito. At isa pa, pangatlo, sa Book of Luke na sinasabi, ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda at ng mga punong pari at mga eskriba at patayin. At sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. Pansinin nyo ito mga kapatid, kinakausap dito ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad. Kailangan ako'y maghirap, kailangan ako'y magdusa, kailangan ako'y ipako sa krusa, pero huwag kayong mag-alala sapagkat sa ikatlong araw, ako'y mabubuhay na muli. Anong makikita natin dito mga kapatid? Parang confident si Jesus, amen, na sigurado siya na siya'y mabubuhay muli. Di ba? Pansinin niyo yung senaryo na ito mga kapatid, habang kausap niya mga alagad, di ba? Kukwentuhan ko si Julie, di ba? Julie, alam mo, mamamatay ako pero pagkaraan ng ikatlong araw, mabubuhay ulit ako. Binuhin niyo mga alagad dito mga kapatid. Ano pinagsasabi nitong leader natin? Di ba? Mabubuhay daw siya sa mga patay. Meron bang ganon? Pwede ba yun? Jesus, maniwala kami sa iyo. Amen po ba? Amen? Pero dito mga kapatid, parang nagbibigay ng pangako ang Panginoon. Maniwala kayo. Ako nagsasalita. Ako na nangangako sa inyo ngayon. Mabubuhay. Ako'y ipapako sa krus, pero pagkalipas ng ikatlong araw, ako'y muling bubuhayin. Amen? Pero kagaya mga kapatid, ang pinagdidiwang natin ngayong umaga, namatay nga si Jesus at siya nga ay muling nabuhay. At ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus ang patunay na tumutupad si Jesus sa kanyang pangako. Ginagawa niya ang kanyang mga sinabi. Amen? Kung hindi muling nabuhay si Jesus, di napahiya siya.
Sabi niya, mabubuhay ulit siya. Wala naman na. Ay, sinungaling. Ay, hindi totoo. Nangangako, pero napapako. Pero ngayong umaga, mga kapatid, very good news. Amen? Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Amen? Anong sinasabi nito sa atin, yung resurrection ni Jesus Christ? Sinasabi nito, mga kapatid, na kung anuman ang kanyang pinangako at sinabi sa aklat na ito, ay tinutupad at ginagawa niya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, ang resurrection ni Jesus Christ, amen, He is telling that He is keeping His words. Ngayong umaga, mga kapatid, anong alam mo na pinangako ng Panginoon sa kanyang salita? Amen? Sinabi ni Jesus, pinangako ni Jesus na nagpapagaling siya, kaya niyang gawin yon. Sinabi ni Jesus, amen, na kaya niyang sumaklolo at tumutulo, kaya niyang gawin yon. Sinabi ni Jesus, pinangako ng ating Panginoon na tumutugon siya sa ating mga pangangailangan, kaya niyang gawin yon. Sinabi ni Jesus na nagliligtas siya, lalo na ng ating mga mahal sa buhay, kaya niyang gawin yon. Bakit? Dahil ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli. Jesus made promises fulfilled because He resurrected. Amen po ba? Amen? Hindi nag-iimbento. Kung yung pinakamahirap na tagpo na yun, mga kapatid, na sinabi niya, parang hindi ka panipaniwala, isang patay, mabubuhay muli, nagsalita si Jesus, nangako si Jesus, kaya niya ba yun? Pero nang siya'y nabuhay muli, ang isang napakahirap na salita, ang isang napakahirap na pangako, tinupad ng ating Panginoon. Ngayong umaga, anong inaasahan mo na pangako ng Panginoon na gusto mo na tuparin ng Panginoon sa iyo ngayong umaga? Ngayong umaga, itong magandang balita, mga kapatid, tinutupad ni Jesus ang kanyang salita at kanyang mga pangako sa atin. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, sabi mo na nga ako, kapag gagalingin mo ako, pagagalingin mo itong aking mahal sa buhay. Mga kapatid, kayang gawin nyo ng ating Panginoong Hesus because He resurrected. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. At ikatlo, mga kapatid, na ginagawa na resurrection, Jesus has the miracle power to change things. Amen? Hallelujah. Si Jesus ay merong kapangyarihan, kakayahan, amen, na ibahin ang mga bagay-bagay. Si Jesus po ay namatay, mga kapatid. Yun ang kalagayan niya. Pero siya ay nabuhay muli. Anong ibig sabihin naman ito, mga kapatid? Yun ay pagpapakita sa atin na anuman ang kalagayan o sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, yan ay pwedeng pihitin ng Panginoon. Yan ay pwedeng baguhin ng ating Panginoon. From bad to good, from good to better, and from better to best. Amen? Pastor, kaya ng Panginoon? Yes, kaya ng Panginoon sapagkat walang imposible sa ating Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, yun nga ang kalagayan ng Panginoon na kamatayan na. Amen? Hallelujah. Papunta sa muling pagkabuhay ay sobrang napakahirap pero napihit na bago ng Panginoon. Yung kalagayan mo pa ba sa umagang ito? Amen po ba? Meron tatpo po sa Bible, mga kapatid, sa Book of Acts, isang lumpo ay nakalakad sa pangalan ni Jesus dahil si Jesus ay muling nabuhay. Basahin lang natin, mga kapatid, Acts chapter 3, verses 2 to 3, tapos talon tayo ng 6 to 8, and then 15 to 16. At may isang lalaking lumpo, mula pa sa pagkapanganak, so mula doon sa pagkapanganak, lumpo na ang lalaking ito. Ang noon ay ipinapasok araw-araw siya inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad, pumasok sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Verse 15, amen, sinasabi dito ni Pedro, at inyong pinatay ang mayakda ng buhay, si Jesus Christ, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na lumpo, na inyong nakikita at nakikilala ngayon. Amen. Na lumalakad na, lumulukso pa. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus,
ni Jesus, ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Narito ang isang lungko, mga kapatid, mula sa pagkapanganak pa lang niya, amen, I believe, mga kapatid, adult ang lalaking ito. Amen, humingi siya, pahingin limos, pero nakita nila Pedro ni Juan, hindi lang basta pera ang kailangan mo, manong. Ang kailangan mo manong ay biyaya, amen, kapangyarihan, himala, kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, amen. Nakita nilang lumpo, pero tumawag sila, wala na si Jesus Christ sa tagpong ito, umakyat na si Jesus sa langit, ang mga alagad na lang ang nagpapatuloy ng ministry ng ating Panginoon. Pero ipinanalangin ni na Pedro, ni na Juan ang lumpong ito, nabasa natin, mga kapatid, nakalakad muli ang lumpong lalaking ito. Bakit? Dahil si Jesus ay muling nabuhay. Pinapakita nito, mga kapatid, na anuman ang ating kalagayan sa oras na ito, kayang pihitin ng ating Panginoon. Amen. Kayang baguhin ng ating Panginoon. Nang ipakita ng Panginoon ang kanyang mga sugat, mga kapatid, sugat sa dalawang kamay, sugat sa dalawang paa, sugat sa tagiliran, amen. Sinasabi doon ng Panginoon, alam nyo, sa kanyang mga alagad, ito ang gustong gawin ng kaaway ng dyablo. Pahirapan ako, ipako ako sa krus, patayin ako. Diba? Yung pagkapako ng Panginoon sa krus, para bang yun ang pinakamasama, yun ang pinakamasalimuot. Pero mga kapatid, pinihit ng Panginoon ang pinakamasamang kalagayan na yun, papunta sa pinakamabuting kalagayan. Bakit? Dahil ang mga sugat na yun, mga kapatid, na nakuha ni Jesus sa kanyang pagkapako sa krus, yung mga sugat na yun ang tumubos ng ating mga kasalanan. Sa dyablo, pinakamasama yun, dapat lang sa iyan. Pero kay Jesus, no. Sa iyo, masama ito, pero pipihitin ko ito sa pinakamabuti. Itong mga sugat na ito, ang magliligtas sa mga sasampalataya sa akin mula sa kapahamakan ng impyerno. Ang mga sugat na ito, amen, ang magpapalaya sa mga tao na magsusuko ng aking buhay mula sa mga kamay ng kaaway. Amen po ba? Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ano ang hindi magandang nangyayari sa iyong buhay? Ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesus, amen, kaya niyang pihitin ano man ang kalagayan mo sa oras na ito, mula sa pangit, papunta sa masama. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, sa mga nagtatanong, Pastor, hindi lang basta kalagayan, hindi lang basta sitwasyon. Amen. Yung buhay ko, Pastor, kaya bang baguhin ng Panginoon? Ang sagot, oo naman, kayang-kaya. Marami sa mga kasama mo ngayong umaga, binago ng Panginoon ang kanilang buhay. Amen? Hallelujah. At pangatlo, panghuli ngayong umaga, the resurrection difference. Ang nagagawa o ang pagkakaiba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Una, mga kapatid, hindi ko na ito nailagay, the resurrection difference. Una, the resurrection gives us hope in this life. Una, the resurrection gives us hope in this life. Binibigyan tayo ng pag-asa sa buhay na ito habang nabubuhay tayo. Amen? The resurrection gives us hope in this life. 1 Corinthians 15:14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Amen? At ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Amen? Sino dito nananampalataya kay Jesus? Amen. Alam niyo, mga kapatid, kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, amen, walang kwentang pananampalataya mo. Kung hindi nabuhay muli si Jesus, listen, kung hindi nabuhay muli si Jesus, hindi na ako mag-aaksayang gumawa pa ng pangangaral. Bakit? Wala rin kwenta. Amen po ba? Amen. Bakit pa gumangaral? Kung ipapangaral ko naman sa inyo, patay. Amen ba? Amen. Bakit pa tayo magpapakapagod na pumunta dito ng alas 10 ng umaga tuwing linggo? Pupunta pa ng Huwebes, alas 6 ng gabi. Amen po ba? Kung hindi naman nag-resurrect si Jesus Christ. Amen po ba? Amen? Kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Hesus, mga kapatid, amen. Tingnan nyo walang saysay itong pagsisimba natin. Wala. Walang saysay ang mga pangangaral ko. Walang saysay ang manalangin. Walang saysay ang magbigay. At walang saysay ang pananampalataya natin. At kung walang saysay ang lahat ng yun, mga kapatid, wala tayong pag-asa. Amen po ba? Amen. Sino merong problema? Amen. Sino marami ang problema? Amen.
dami. Amen. Alam niyo mga kapatid, kahit anong gawin kong pagpapalakas sa inyo sa pangangaral ng salita ng Diyos, amen. Kahit anong gawin ninyo na pananampalataya sa Panginoon para tulungan kayo sa inyong mga problema, kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, walang kabuluhan ang lahat. Amen po ba? Kaya pero may problema ka, mangaral ako dito, palalakasin kita sa pangaral ng salita ng Diyos, pero sinabi ng binasa natin, kung si Jesus hindi muling nabuhay, walang katuturan ang lahat. Mananatili ka lang. Alam mo kapatid, di ba? Kaya kong tulungan ng Panginoon, kaya lang. Hindi nag-resurrect si Jesus. Paano kaya yun? Amen po ba? Paano kaya tutulungan ng Panginoon, hindi siya muling nabuhay? Naunawaan niyo ba mga kapatid? Amen? Pero ngayong umaga mga kapatid, dahil muling nabuhay ang Panginoong Hesus, pakinggan mo ito. Kung ikaw man ay may pinagdadaanan hindi mabuti, hindi maganda sa oras na ito, hallelujah, pakinggan mo ito, hindi palaging ganyan ang iyong kalagayan. Ulitin ko, hindi palaging ganyan ang iyong kalagayan. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Yes, ang kapatid, sa ayon sa gusto mo, darating talaga ang mga problema. Amen po ba? Ang maganda lang mga kapatid, makakahingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay nabuhay muli sa mga patay. At yung kanyang pagkabuhay na muli ang naghahatid sa atin ng pag-asa dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay. Meron tayong tatawagan, pwede tayong manalangin, pwede tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay nabuhay muli. Lord, nananampalataya ako, gagaling ang aking karamdaman. Mga kapatid, may kabuluhan ng pananampalataya mo dahil nabuhay ulit si Jesus Christ. Lord, nananampalataya ako, maliligtas ang aking mga mahal sa buhay. Amen. May kabuluhan ng pananampalataya mo dahil nabuhay ulit si Jesus. Pero kung hindi nabuhay lahat si Jesus, lahat ng faith mo, lahat ng Lord, umaasa ako, nananampalataya ako, walang kabuluhan. Dahil kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen. Sino nagagalak? Si Jesus muling nabuhay. Amen. At ngayong umaga mga kapatid, sa aking pagtatapos, ikalawa, the resurrection gives us hope for the future. Kanina, in this life, ito naman, for the future. Mabuti na meron tayong pag-asa dito sa lupa, mga kapatid. Subalit, mas mabuti na meron din tayong pag-asa pag-alis natin dito sa lupa. Amen po ba? Pagkamatay natin. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ka mananatili dito sa lupa. Darating ang araw, iiwanan mo ito. Diba? Merong dalawang magkasunod na artista, namatay. Tama ba? Patunay na kahit gaano ka pakayaman, kasikat, mamamatay ka. Amen po ba? Amen po ba? Hindi yung kayang pigilan ng ating pera, kasikatan, possession yung kamatayan. No. Amen. Maganda na meron tayong pag-asa dito. Baka yung point number 1, may pag-asa, may pananampalataya, may kabuluhan. Lord, salamat, nag-resurrect ka. Pero mas maganda ito mga kapatid. Dahil nag-resurrect si Jesus mga kapatid, meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. Amen po ba? Kasi mga kapatid, biruin mo, may pag-asa ka dito. Pero pagkamatay mo, wala sa iyo si Jesus. Hindi mo tinanggap si Jesus. Amen po ba? Walang ang relasyon sa ating Panginoon. Tinanggihan mo ang Panginoon. So, wala rin kwenta yung pag-asa natin dito sa lupa. Amen po ba? Mas maganda, kung may pag-asa na tayo dito sa lupa, may pag-asa pa tayo sa kabilang buhay pagkamatay natin. Amen po ba? Amen. 1 Corinthians 15, panguling verse 19 to 22. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, tingnan nyo mga kapatid, sinabi yung mga pananalita, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Biruin mo, yun nga yung una kanina, kung dito lang daw sa lupa, kung dito lang sa lupa umaasa ka sa Panginoon, yung pang hanggang dito lang, sa lahat daw ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Kasi nga mga kapatid, merong kamatayan. Amen po ba? Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Amen? Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Verse 22, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Amen. Alam niyo mga kapatid, itong binasa natin,
halos konektado ng resurrection ni Jesus, amen, sa kanyang muling pagbabalik. Ang tinutukoy dito mga kapatid, it speaks about the rapture. Sino dito, meron kang mahal sa buhay na tumanggap kay Jesus na namatay na? Sinasabi nito mga kapatid, kung siya'y sumampalataya kay Jesus, ikaw ay sumampalataya kay Jesus, darating ang araw, yung iyong mahal sa buhay, amen, na namatay, bubuhayin ulit ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin nun, makikita mo ulit yung iyong mahal sa buhay, amen, na namatay, na sumampalataya sa ating Panginoon. Halimbawa lang, dumating ang Panginoon, amen, tayo'y buhay pa, halimbawa, itong oras na ito, dumating ang Panginoon, salamat sa Panginoon, tayo makaranas ng kamatayan. Ang maganda pa doon, ang bonus pa doon, amen, yung ating mahal sa buhay, makikita na natin. Amen? Yes, nakakalungkot mga kapatid kapag namatayan ang mahal sa buhay. Tama ba? Pero kapag ang iyong mahal sa buhay, may relasyon, may tunay, personal, malapit na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Darating ang araw mga kapatid, makikita natin ulit sila. Nakakamiss. Amen? Pero binasa natin ngayong umaga mga kapatid, amen, magkikita-kita muli ang mga magkakapatid sa ating Panginoon. Amen. Merong langit, merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa. Amen po ba? Kaya hindi lang pag-asa dito sa lupa, kundi pati pag-asa, pati sa walang hanggan doon sa langit. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga mga kapatid, hallelujah. Ito po ang pinagkaiba natin. The resurrection difference. Ang pinapakita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Kung hindi muli nabuhay ang ating Panginoon, hindi rin tayo muling bubuhayin. Amen po ba? Binasa natin. Kung hindi binuhay ang ating Panginoon, walang pagkabuhay na muli pati sa atin. Walang buhay na walang hanggan. Walang langit. Pero salamat, nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus. At dahil doon, tayo ay muling bubuhayin. Tayo na sumampalataya sa Kanya. At tayo ay kasasamahin ng ating Panginoon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po magsiwang lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Ngayong umaga, ako po ay magbabakasakali. Amen. Meron man po sa ating kalagitnaan na hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, kung tamang pagkakataon amen, hindi kami nag-aalok ng panibagong relihiyon, ng panibagong sekta. Amen. Ang aming inaalok sa inyo ay isang Diyos. Hallelujah. Na nagkatawang tao, ipinako sa krus, pero nabuhay muli. Ang pangalan niya ay Jesus Christ at siya ang inaalok ko sa inyo ngayong umaga. Amen. Siya ang dapat mong tanggapin, siya ang makakapagpatawad ng iyong kasalanan at siya ang makapagdadala sa iyo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Alam mo, ikaw ay hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Hallelujah. Nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, di mo pa siya tinatanggap, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Meron po ba sa aming kalagitnaan ngayong umaga? Thank you, Lord. Kung wala po mga kapatid, tayo po'y mag-altar call pa rin. Hallelujah, praise God. Awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Binubuksan po natin ang ating altar. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagkabuhay na muli, may kabuluhan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At sasabihin ko sa iyo ngayong umaga na ang iyong pananampalataya sa Panginoon, hallelujah, ang siya nating lamang, kalamangan, amen? Hindi tayo nananampalataya sa isang patay, amen, na Diyos o sa isang tao lang, kundi ang ating pananampalataya ay nasa isang tunay at buhay na Diyos. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. Maraming salamat sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. We give you glory. We give you praise.
lahat. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mamahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Purihin, pasalamatan natin sa ating Panginoon sa umaga nito. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Maraming salamat sa iyong mga pagpapal at biyaya. Salamat na buhay kang muli, Panginoong Hesus. Karapat dapat ka sa aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. O Diyos, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. May kabuluhan ang ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Siya, dahil siya ay nabuhay muli sa mga patay. Amen po ba? Amen. Kayo po muna yung makakaupo, mga kapatid, ngayong umaga. Ilabas mo. Okay, hintay lang po natin. Tayo po ay dadako po sa ating communion service. So, amen. Habang po tayo naghihintay, dalawa lang pong, ano ba yung ordinances? Dalawang ordinances lang po ang ginagawa sa ating fellowship. Amen. Alam ko po sa ating kinalakihang relihiyon ay maraming mga ginagawang ordinances katulad ng binyag, ano ba iba? Kumpil. Ano ba po yun? Kasal? Yung mga ano po, parang mga pinagdadaanan sa mga... Kumpisal, okay. Kumpisal, kumpil, binyag, amen. Napakarami po, no? Sa atin po, sa ating fellowship, kapag binasa nyo po ang Bible ay dalawa lang po, amen, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po yun? Una, water baptism, yung bautismo sa tubig, amen. At ikalawa, itong ating gagawin ngayong umaga, yung Holy Communion, amen. Dalawa lang po. Kapag binasa nyo yung Bible, mga kapatid, doon sa dalawang yun, water baptism, Holy Communion, present ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo ba, kahit si Jesus, binautismo din sa tubig. Amen. John the Baptist. Amen. Tapos Holy Communion, mga kapatid, siya yung parang namumuno. Amen? Nangyari yun, mga kapatid, doon sa Last Supper. Yung banal na hapunan. Amen? Okay, umpisahan natin ngayong umaga. Ang Holy Communion, mga kapatid, sa mga nagtatanong ay
Bakit isang beses lang natin ginagawa ang communion? Sabi ng Bible, mga kapatid, hindi ko na nailagay dyan yung verse. Ang communion o yung pagkain ng communion bread o itong juice, hindi po ito wine, mga kapatid, ito po ay juice. Ito po ay gagawin natin ang communion ay bilang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya'y namatay, siya'y nabuhay muli. Ngayon, Pastor, bakit isang beses lang? Hindi lang naman sa pamamagitan ng communion natin inaalala ang Panginoon. Amen po ba? Kapag pumunta ka sa church, inaalala mo ang Panginoon. Amen. Kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, inaalala natin ang Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw ay nagbigay, inaalala mo ang Panginoon. Amen? Kung iyong isinusuko ang iyong puso, habang may pangangaral, inaalala mo ang Panginoon. Kaya lumapit sa altar call, inaalala mo ang Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi po natin kailangan gawin ito every service, kagaya po ng ating kinalakihan noon sa relihiyon, di ba? Kada may misa ay merong communion. Tama po ba? Amen. Pero sa atin, sa ating fellowship, okay na isang beses lang sa isang taon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang mahalaga pa rin, mga kapatid, ay hindi yung mga ritual, hindi yung mga seremonyas. Ang mahalaga, mga kapatid, ay kung ano ang lagay ng ating puso. Diyan ba po ba kayo? Amen. Lagay, yun lang yung pinakamahalaga. Hindi ganun kahalaga sa Panginoon yung mga rituales, seremonyas, di ba? Ang mahalaga ay kamusta ang ating puso. Malinis ba? Matuwid ba sa harapan ng ating Panginoon? Amen po ba? Amen. Kasi ang relihiyon na kinalaki natin, yung gano'n, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan, dapat ganyan, dapat may binyag, may kumpil, di ba? May kumpisal. Tama po ba? Amen. Pero ganun pa rin, di ba? Ganun pa rin ang tao, walang pagbabago. Amen po ba? Hallelujah. Kaya hindi seremonyas, hindi rituales, amen. Ang kailangan ng tao talaga, sila ay ma-born again. Amen po ba? At yung pagiging born again ay hindi po yung seremonyas at rituales. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Yun ay pagkakaroon ng tunay, personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, mga kapatid, amen, ang communion ay connected sa Last Supper. Amen. Kung naaalala nyo, mga kapatid, yung gabi doon sa Book of Exodus, yung Egypt, naging bihag nila ng napakaraming taon ng Israel. Pero doon sa last night, di ba, nagpadala ng 10 salot ang Diyos sa Egypt, di ba, bilang hatol. Okay, ayaw niyong palayain ang aking bayan. Sasalutin ko kayo ng 10 salot. At doon sa pinakahuling salot, yung pang 10 salot, amen, yung kamatayan ng panganay. Kamatayan ng firstborn ng tao at ng hayop. Yun mga kapatid ay para bang foreshadow, ipinapakita doon yung mangyayari sa New Testament. Amen, ng ating Panginoong Hesus. Darating sa Tagalog ay mamumuksa. Amen, or angel of death or destroyer. Kapag binasa niyo yung Bible, lahat ng bahay ay dadaanan niya. Amen. At kung sino man ang panganay doon sa loob ng bahay na yon ay mamamatay. Pero, amen, hallelujah, merong solusyon. Amen? Para hindi mamatay yung panganay na anak. Ano yon? Yung dugo ng kordero. Amen? Magpapatay ng lalaking tupa. Amen? Tapos yung dugo, ilalagay sa pintuan. Alam niyo natin yung kwento, mga kapatid. Tama ba? Ilalagay sa pintuan. Kapag dumaan yung mamumuksa, kapag nakita niyang may dugo yung hamba ng pintuan, lalampasan lang niya iyon. Kaya tinawag yun na Passover. Passover. Nilampasan lang niya. Amen? At yung pangyayari yun sa Egypt, mga kapatid, yun nga, pagpapakita ng gagawin ng Panginoong Hesus sa New Testament. Sa John 1:29, tinawag ni John the Baptist si Jesus, amen, He is the Lamb of God. Ang kordero ng Diyos. Diba? Mamamatay siya. Amen? Bubuhos ang kanyang dugo doon sa krus. Amen po ba? Amen. Ngayon, mga kapatid, nang kinuha niya yung tinapay, basahin natin Matthew 26. Sabi sa Matthew chapter 26, verse 26, ito po yung tagpo bago hulihin ng Panginoon, bago siya dakpin, bago siya pahirapan, bago siya ipako sa krus. Sabi sa Matthew 26:26, ito yung Last Supper na kilala natin. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay,
binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. So yung communion bread, amen, na gagamitin natin ngayon mga kapatid, amen, it symbolizes the body of Jesus Christ. Ang sinasabi niya doon mga kapatid, amen, hallelujah, doon sa ito ang aking katawan, sinasabi niya doon na si Jesus, hindi lang siya basta nagbibigay ng mga katotohanan, ng facts, hindi lang siya basta nagtuturo, kundi siya mismo ay naparito sa lupa. Ibig sabihin nung may body, ang Diyos nagkatawang tao. Pumunta mismo ang Diyos dito sa mundo. Amen? Meron pa rin bang hindi naniniwala dito that Jesus is the God in the flesh? Ulitin ko, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Nagkaroon, mayroong laman, nagkatawan. Siya ay naparito mismo. Hindi nagpadala ang Diyos ng kung sino-sino. Ang pinadala niya mismo, amen, ay ang kanyang sarili sa katauhan ni Jesus Christ. Amen. Ano ibig sabihin ng pastor? Ano naman kung naparito siya? Yun ay pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig sa lahat ng tao. Amen. Ibinigay niya kanyang sarili mismo. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Papako ako sa krus. No! Dahil ba? Nahagupit din ako. Hindi na! Kaya nung sinabi, itong aking katawan na hinagupit, binugbog, nilati ko, ipinako sa krus. Amen po ba? Amen. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ipinapakita ng Jesus, ako mismo, naranasan ko yung sakit at hirap. Itong aking katawan, nagkatawang tao, parang katawan natin ngayon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At isa pang pinapakita doon ng Panginoon, siya ay naparito sa lupa para ipakita sa tao, amen, na siya ay namuhay ng walang kasalanan. Amen. Amen po ba? Walang pwedeng magbayad ng ating mga kasalanan, kundi yung walang kasalanan na. At salamat, yun ay ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa loob ng 33 years ni Jesus Christ dito sa lupa, ni kahit katiting, walang karumihan at kasalanan na dumapo sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya doon, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. Pinapakita niya, kasama ninyo ko ngayon. Nandito ko mismo. Maya-maya lang, mangyayari na sa akin yung pinaka-mission kung bakit ako naparito sa lupa. Ito ay Last Supper. Maya-maya lang, haharapin ko na yung napakahirap, napakasalimuot, amen, na mangyayari sa akin. Pero ngayon, kainin nyo muna, amen, this is my body. Amen? Pinarusahan, pinahirapan, pero yun ay pagpapakita ng aking pag-ibig sa inyo. Nandito ako, hindi ko ipinadala kung sino-sino lang, kundi ako mismo, si Jesus Christ, ang naparito sa lupa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya pa-distribute, amen, pabigay yung bread sa kanila. Thank you, Lord. Pag po munang kakainin, hawakan lang. Amen. Hallelujah. Ikalawa, mga kapatid, ay yung dugo. Amen? Pero hindi tayo iinom ngayon ng totoong dugo. Amen? Hallelujah. Yan ay juice lang. Praise God. Sabi naman sa Matthew 26, kasunod na verse 27, 28. Ano po sa monitor. Matthew 26, at kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila, nagsasabi, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Binanggit ko kanina mga kapatid, we are all sinners. Amen po ba? Amen. Ang kasalanan, ang pinaka-problema ng lahat ng tao. Amen po ba? Amen. May kabayaran ng kasalanan. Amen po ba? Pero salamat mga kapatid, 2,000 years ago, hallelujah, ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Sabi niya doon, itong aking dugo ng tipan, ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
kapag binalikan natin ulit yung Passover, mga kapatid, paano sila nakatakas doon sa judgment ng mamumuksa? Kailangan ng dugo ng kordero. Amen po ba? Pagkamatay ni Jesus Christ doon sa krus, bumuhos ang dugo at salamat, hallelujah, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang naglinis ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Amen? Yan po ay pag-alala natin ngayong umaga. Wala pong kapangyarihan yung inyong mga hawak. Amen? Hallelujah. Wala pong special dyan sa communion bread. Wala pong special dyan sa juice. Amen? Ang special po at ang may kapangyarihan ay si Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, ay isa pa tayong kailangan gawin. Ito po kasi yung time ng reflection. Time ng pagmumuni-muni. Hindi ko na nailagay, sorry, pero babasahin ko na lang. Ang sabi sa 1 Corinthians 11, verse 28, kung ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan muna natin suriin ang ating sarili. Kung meron man tayong mga nagawang hindi matuwid, mabuti sa harapan ng Panginoon itong mga nagdaang araw, kailangan nating ihingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ngayong umaga, handa na po ba kayo? Tayo po'y magsitayong lahat. Tayo po'y mananalangin. Amen? Hallelujah. Yan ay mga symbolism lang, mga kapatid, ng ginawa ng sakripisyo, ng paghihirap, amen, na dinanas ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, this is my body, this is my blood. Amen? Yung ginawa ng Panginoon, yung ginawa sa Egypt, mga kapatid, na nag-pass over sa mamumuksa, hindi sila namatay. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus, siyang magliligtas din sa atin sa kapahamakan ng impyerno. Amen po ba? Kapag nakita ng Panginoon, amen, tayo tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Tayo ay maliligtas sa nakaabang na parusa na impyerno. At ang paglalagyan natin, mga kapatid, ay ang langit, ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ngayong umaga, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Siyasatin natin ang ating sarili. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga sa bilang ng mga mananampalataya, O Diyos, na nakisangkota sa communion service, Panginoon Diyos. Ngayong umagang ito, Panginoon, anumang nakikita mong karumihan, hindi matuwid, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, na hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, hinihingi po namin ng tawad, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Lord, gagawin namin ito ngayong umaga, na nilinis mo muna kami, ang aming puso, isipan, aming labi, ng iyong banal na dugo, Panginoon. At sa umagang ito, O Diyos, aming iginagalang, aming inaalala, Panginoon, ang iyong ginawang sakripisyo, kahirapan, Panginoong Hesus, ng ikaw ay ipako sa krusa, namatay, inilibing, subalit makaraan ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong ginawa. Salamat sa katubusan at kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa aming mamanahing buhay na walang hanggan sa langit. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat sa pag-asa, Panginoon. Salamat sa iyong banal na dugo. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po nating lunakin at inumin. Amen. Lord, thank you. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Isa na lang, mga kapatid, si Julie. Amen. Awitan lang natin ng Panginoon. Isa lang, kahit isang chorus lang. Redeemed by the blood. Hallelujah. Amen. Kapag pinagpatuloy nyo kasi yung pagbasa, amen. Hallelujah. Hindi ko na nailagay. Pagkatapos nilang mag-last supper, kainin yung tinapay, kainin yung wine na symbol ng
ng dugo ng Panginoon. Pag binasa sa mga 26, pagkatapos na mag-Last Supper, nagpuri, nag-awitan sila sa Panginoon. Mamaya sa bahay, basahin nyo. Amen? Kaya magpuri tayo sa Panginoon, redeemed by the blood. Yes, thank you, Lord. We are redeemed. Thank you for your precious blood. And I went down to the crimson river, left my burdens on the shore. I went down a sinner, came up a saint, died with Christ. Now I'm reborn. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, I have been set free. I found life there in the flood. Sabay-sabay tayo. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child forever. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child forever. Hallelujah. 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 Redeemed by the blood of the Lamb. Purihin, salamatan natin ating Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus, sa katubusan ng iyong banal na dugo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa paglilinis mo. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat ikaw ang namatay para sa amin. Salamat na buhay kang muli. Salamat ang aming pananampalataya ay may kabuluhan, Panginoong Hesus. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you glory. Thank you, Lord. Let's pray, Panginoon. Marami pong salamat sa pagtatapos ng iyong gawain sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan, sa patuloy na pagpapaalala sa amin, Panginoon, na hindi maliit na bagay, O Diyos, hindi dapat binabaliwala ang muling pagkabuhay mo, Panginoon. Sus, patuloy namin, O Diyos, hallelujah, na dedepensahan, Panginoon, ipagtatanggol, Panginoon, na ikaw nga, Panginoong Hesus, ay talagang namatay para bayaran ang aming mga kasalanan at ikaw ay muling nabuhay upang kami ay magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, maging, O Diyos, sa mga nakisangkot sa communion service, Panginoong Diyos. Salamat sa mga kapatirang ito na nilinis mo at tinubos mo ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoong Diyos, na kami, Panginoon, ay malinis na sa aming mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa panibagong buhay na ibinibigay mo sa amin, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na amin itong isapamuhay ng may katuwiran, may kabanalan, na kasama ka, Panginoon, na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pagpalain mo, O Diyos, ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, patuloy na kalakasan, pag-iingat, O Diyos, maging ang iyong mga provision sa aming mga pangailangan, maging sa isang buong linggong ito na muli na aming haharapin, Panginoon Diyos, kailangan ka namin, Panginoon. Marami pong salamat. Ibalik mo po kami sa susunod na gawain. Ikaw ang mataas sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah.